Habang ikaw ay nanonood sa video na ito, si XRP po ay nasa gitna ng atensyon dahil sa multiple spot XRP Exchange Traded Funds or ETF na magsisimula ng mag-trade ngayong linggong ito. Kung babalikan po natin ang mga dati nang nangyari sa crypto market, tuwing may institutional entry na ganito kalaki, may nagaganap na shift or pagbabago sa dynamics ng liquidity at demand na madalas ay nagiging spark para sa malaking pagbabago sa perception ng market. Sa simula, iisipin po ng mga baguhan ng ETF ay isang pangkaraniwang investment vehicle. Ngunit sa larangan po ng crypto, ang pagkakaroon ng spot ETF ay indikasyon na binibigyan ng legitimacy ang isang digital asset sa traditional na financial ecosystem. Ang mga malalaking institution na dating pumapasok lang sa pamamagitan ng derivatives at saka custodial routes ay biglang nagkakaroon ng diretsong access sa mismong asset. Ito po ang dahilan kung bakit mahalagang i-emphasize na ang pagpasok po ng XRP ETF ay hindi lamang simpleng trading option. Ito rin ay isang formal na paanyaya sa Wall Street para humarap sa asset na matagal po nilang pinagdududahan. Sa kasaysayan, ang ganitong mga kaganapan ay nagbubukas po ng pinto para sa dahang-dahang adoption. Hindi po agad tumataas ang presyo. May delay, may hesitation, may consolidation. Pero sa likod nito ay kumikilos po ang mas malalim na mekanismo. At yan po ay ang mga malalaking pondo na pumapasok ng tahimik at hindi po para bumili at magbenta bukas, kundi para mag-accumulate habang mura pa. Ngayon ay paano nga ba nagbukas ang pinto ng Wall Street para kay XRP? Hindi po lilipas ang araw na ito na hindi mababanggit ang pangalan ng nagpatalastas ng napakalaking development. At yan po ay walang iba kundi ang Grayscale. Sa New York Stock Exchange, na isa po sa pinaka-iconic na sentro ng global finance, ay inapurubahan po ang GXRP, ang mismong XRP ETF ng Grayscale. Dito po nagsimula ang parang ripple na nagbigay ng dahilan para mapalingon ang mga institutional na traders. Kapag ang isang giant or higante tulad po ng Grayscale ay nagdesisyong pumasok sa asset na ito, hindi lamang po basta ito tinutulungan. Ito po ay binibigyan ng brand ng confidence at saka maturity. Ang pangalan po na sumunod dito ay ang Franklin Templeton. Isa po itong titan sa traditional asset management. Ang debut po nila nitong araw ay nagdadala ng momentum na hindi po basta-basta kayang pabayaan ng market participants. Kapag pumasok po ang dalawang heavyweight firms na kilala sa disiplina at long-term positioning, malinaw na meron po silang inaasahang paglago. Kahit ang mga retail traders ay nagdadalawang isip pa. At bago pa man ito mangyari ay nagpaulan na ng momentum ang ibang mga issuers. Kung saan ay nandyan ang Canary Capital na nag-launch ng kanilang XRPC ETF nitong nakalipas na November 13. At sa unang araw pa lamang, nagpakita po ito ng $240 million na assets under management. Sa mundo po ng crypto, ang ganitong laki ng AUM sa day 1 ay hindi po nangyayari kung walang nakikitang malinaw na growth prospects. May pumasok din ang Bitwise nitong nakaraang linggo. Ito ay isa ring institution na hindi po naglalabas ng produkto kung walang konkretong framework para sa sustained na demand. Habang tayo sa retail market ay nag-uusap kung bull o bear ang susunod na hakbang, sila po ay tahimik ng kumukuha ng kanilang position. Sila po ay bumubuo ng foundation para sa kanilang long-term strategy. Kapag pinagsama po natin ang inflows mula sa lahat ng mga XRP ETF sa US, lumampas na ito sa $410 million. Hindi po ito hype, hindi po ito rumor.
Ito po ay aktual na kapital mula sa pondo na may fiduciary obligations sa kanilang mga shareholders. Kaya ang tanong ngayon, sino ba talaga ang nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng ganitong galaw? Ayan, dito po pumapasok si Ginoong Chad Steingraber. Isa po siyang analyst na hindi po nag-aatubiling ipahayag ang kanyang matibay na pananaw. Para sa kanya, ang araw na ito ay opening of a new chapter. Hindi lang ito simpleng paghihintay ng price action. Ito po ay pagtingin sa kung paano po magbabago ang laro kapag ang smart money ay pasok na sa ecosystem na XRP. Kung ikaw po ay retail trader o hodler, madalas ay nakatingin ka lang sa candlesticks at RSI. Pero kung institution ka, iba ang pananaw mo. Sinusuri mo ang risk-adjusted returns, market depth, regulatory clarity, at liquidity profile. Malaki po ang papel ng mga ito kapag gumagalaw ang humigit kumulang milyong-milyong dolyar. Kapag sinabi po ng isang analyst na ang institutional participation ay magre-reshape ng market environment, hindi po siya basta gumagawa ng hype. Ito po ay panawagan na obserbahan ang bagong structure ng liquidity na darating. Ngayong debut ng Grayscale at Franklin Templeton, ang institutional crowd ay hindi na po nanonood lamang. Aktual na po silang nakaupo sa mesa. Kapag ang mga managers na nag-handle ng pension funds, sovereign wealth capital at endowment structures ay pinayagang hawakan si XRP sa regulated investment vehicles, dito po nagsisimula ang pressure na magpabago po sa pananaw ng Wall Street. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang potensyal na accumulation kay XRP mula sa mga ETF issuers. Kasabay po ng kanyang opinyon ay ibinahagi po ni Ginong Steingraber ang kanyang estimates kung gaano kalaking token ang maaaring bilhin ngayon ng mga iba't ibang issuers. Ayon sa kanyang projection, maaaring umabot daw sa 50 million XRP ang makukolektang mabibili ngayong araw. Kung naririnig mo ang numerong ito at hindi ka agad napapaisip, isipin mo na parang ganito. Kung ang market ay may limitadong circulating float sa short-term zones, kahit ilang milyon token lang ang inalis sa supply ay kaya pong magpabago ng liquidity landscape. Sa breakdown, tinatayang ang Bitwise ay bibili po ng 5 million XRP. Hindi po ito random number. Sa huling linggo pa lang ay bumili na po sila ng 5.82 million. Ang Canary Capital naman ay inaasahang kukuha ng 5 million. Kasunod po ng pagbili nila ng 319,000 XRP nitong nakaraang Biyernes or Friday. Ibig sabihin ang existing issuers ay patuloy po na nag-a-accumulate at hindi po sila nag-aabang ng signal mula sa mga retail traders. Ang mas malaking pwersa po ay nasa bagong pasok. At yan po ay si Grayscale na inaasahang bibili naman po ng 25 million XRP. At si Franklin Templeton ay nasa 15 million XRP. Kung matutupad po ang mga numerong ito, malalampasan po nila ang initial wave na nakita noong launching ng Canary Capital XRPC ETF na pumasok na may 243 million AUM at umakyat na sa 305 million dollars. Kung hawak mo si XRP, mahalagang tandaan na ang ganitong klase ng pagbili or buying pressure ay hindi po tulad ng pump and dump behavior ng mga retail sentiment. Ito po ay nakaugnay sa portfolio construction principles. Yan, portfolio construction principles ng mga malalaking kumpanya. Kapag bumili po sila, hindi po nila iniisip ang presyo bukas o sa susunod na linggo. Ang horizon po nila ay quarter to multi-year windows. Kapag ganito po ang na-accumulate, ang presyo po ay nag-a-adjust matapos nilang makuha ang liquidity na kanilang kailangan.
Ngayon ay bakit po ba napakalaki ng impluensya ng pagpasok ng Grayscale sa market na XRP? Kapag may institution na pwede pong magpabago ng tono ng market conversion, yan po ay si Grayscale. Ayon po sa commentators, pumasok po si Grayscale sa XRP ETF space na may $35 billion na total assets under management. Kung titignan natin ang ibang mga issuers, wala sa kanila ang tumatapat sa scale ng AUM na hawak ng kumpanyang ito. Kapag ang manlalaro or player na may malalim at malawak na exposure ay nagpasya na magbukas ng pinto para kay XRP, nag-iiba po ang psychological boundary ng asset. Sa crypto markets, kadalasan ay retail-driven po ang narratives. Pero kapag may giant or higante na tulad nito na pumapasok, unti-unti pong nagkakaroon ng narrative shift. Dati ang tanong ay bakit po ba ito mahalaga? Ngayon ang tanong ay gaano kalaki ang magiging epekto nito? Kung ang mas maliit na issuers ay nakakakuha ng notable inflows, paano pa kaya kung ang may ganito kalaking kapasidad ay magsimulang mag-allocate ng napaka-agresibo? Ito po ang dahilan kung bakit sa likod ng pagbaba ng presyo ay humigit kumulang 18% simula noong November, hindi po nawawala ang narrative. Sa katunayan, lalo po itong tumitibay kapag ang presyo ay mababa at ang institutions ay tahimik na pumapasok. Bihira po itong random lamang. At mas madalas ito po ay strategic na accumulation. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang nangyayari ngayon kay XRP, hindi po ito simpleng market movement lamang. Ito po ay isang institutional transformation. Sa loob po ng mga taon, pinag-usapan ng XRP community kung kailan darating ang panahon na makikita po nila ang Wall Street na nagbibigay ng respeto kay XRP. Ngayon, hindi na po siya rumor or chismis. Hindi na po siya speculation. Ito po ay aktual na produkto, aktual na kapital, at aktual na exposure. Kaya masasabi ko po na kahit bumaba ang presyo nitong mga nakarang linggo, hindi po ito kumakatawan sa kung ano ang nagaganap sa likod ng eksena. Kapag ang presyo ay lumalambot, habang ang institution ay humahawak po ng palakol para pickaxe po pala para magmina ng liquidity, madalas sa dulo may long-term na reward. Hindi po ito guarantee, pero ang market structure ay lumilitaw ngayon at ang iba. Ayan, lumilitaw po ngayon ay iba po sa nakita natin noong mga unang taon. Kaya kung ikaw po ay trader, tandaan mo na may risk na dapat po nating bantayan. Pero kung ikaw naman ay isang long-term believer, mahalaga na maunawaan mo na ang institutional era ng XRP ay nagsisimula pa lamang. At tulad ng lahat ng revolution sa financial sector, hindi ito sumasabog sa isang araw lamang. Ito po ay dumudukot ng unti-unti hanggang sa isang araw maramdaman mo ng bigla itong kung saan ay bigla na lamang itong napakalaki. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.